Ayan na, oh. Mr. Chito! Ay, magandang... How are you? How are you, sir? Kamusta na si Kurita? Hindi na kami nag-aalala na nagugutom. Mamaya ibalita natin doon sa mga viewers natin kung saan napunta yung tulong na binigay nila, no? Maraming salamat kay Sir Julius. Marami nagpapaalam sa akin, hindi ko na sabi ko si Sir Julius talaga ang naghanap sa amin. Kaya siya talaga ang principal na tumutulong sa amin hanggang ngayon. Oo, hindi, ganoon talaga. Kung kailangan ng tulong, tutulungan natin. Oh, naikikwento mo kay Kurita, yung mga tulong na dumarating. Ako, naiintindihan kaya niya? Oo, parang iyak. Ah, talaga? Pagka nabanggit na gano'n, iiyak siya. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko hindi na ako makakaalis. Pinagbigyan ko lang si Sir Julius na makapunta ako doon sa event kasi siya talaga yung pinagkakautangan ko ng loob. Yung iba naman, dapat maintindihan nila ako kasi nga hindi ko basta pwedeng iwas. May pera nga, napapabayaan ko naman si Kurita. Sabi ko hindi pwedeng ganun. Sana maintindihan nila ako. Pupuntahan na natin para makamusta naman natin. Oo nga. Kurita, baka may gising ba ngayon si Kurita? Madali namang gising yan. Gain mo lang. Dalawa na nga yun. Binalik ko na nga yung dalawang nag-aalaga. Oo. Para ako napapahinga. Dalawa na nag-aalaga ngayon. Buti naman. Gabi, ako pa rin. Okay. Kasi nga nararamdaman kong gusto niya ako. Ako nasa tabi niya pagkagabi. Oo. Diyan, nasa loob si Kurita. Sige, go ahead. Dito. Linis yan. Hello. Yan, gusto kang makita nito. Magandang umaga po. Aling Kurita, magandang umaga. Good morning po. Kumusta po kayo? Kinikilala niya ako. Si Sir Julius, Kurita. Julius, Babaw. Kilala mo ba yan? Siya yung tumutulong sa atin. Kung hindi tayo natagpuan ni Julius, mahirap pa rin tayo hanggang ngayon. Ngayon, mayaman na tayo. Mayaman sa pagmamahal ng tao. Tatanda mo ba siya? Sir Julius? Siya yung tumutulong lagi sa atin. Siya yung naghanap sa atin. Hindi tayo natagpuan ni Sir Julius. Wala. No? Hello! Hello, madam! Magandang umaga. Welcome! Iyak muna sa... Iyak muna yan kasi... Tara, iyak ka na doon. Para matuwa naman, makita ka na. Ayan, yung mga pants mo, Lolita. Yung dalawang nag-aalaga kay Kurita. Ayan. Ayan, pumasok yan para makita ka lang. Ayan. Ay, Kurita. Si Yuri. Dito naman kami. Ito, mamumukhaan ka niya. Mamukhaan mo ko? Si Lolita. Iyak yan. Si Lolita. Pinikilala ka niyo. Lolita, Carbon. Lolita. Nakita na naman niya ako. Nakikilala mo siya, Kurita? Kasama mo siya sa banda? Hindi, gumawa kami ng album na Sampaguita, Kurita, Lolita Sings Freddy Aguilar. Yun. Nalala mo, gumawa tayo ng isang niya. O, kinikilala ka niya, kilala mo siya? Si Lolita? Kurita? Kilala ka niyan. Oo naman, oo naman. Tigis eh. Oo eh. Tignan niya. Ang dami-dami ng talagang concern na sana gumaling ka na. Kasi mahal na mahal ka ng taong bayan. Naging close ba kayong dalawa? Lahat naman ng mga musikero close and pag nagkikita. Nagkikita sa gig, nagkikita sa mga events, automatic yon kasi katulad nga sa Philippine Arena. Ganyan. Tapos, kumustahan. Basta, mga artist gano'n by heart, talagang automatic yun na, kasama pala tayo, mga gano'n ba? Hi, hello, ganyan, kwentuhan, and then after that, yun na, tapos,
Pero bata pa lang kayo, nakikita na kayo, di ba? Oo naman. Sa mga gig, di ba? Hindi, nung tumugtog siya sa Hobbit House, meron siyang Corita and the Popsicle. Si Eric. Si Eric, di ba? Ako naman, Lolita and the Boys. Ganun. Oo, nung panahon na yun. Okay. So, halos, talagang trending. Jess and the Girls. Oo, gano'n. Ganun na uso noon. Oo. Gano'n. Tapos, basta marami na mga konsyerto na lagi kaming back-to-back. Ang dami na. Well, sa mga ganong events kami nagkikita, ganyan. Katulad nito, kita uli kami, pero syempre, ganyan yung ano niya. Ano pakiramdam mo? Nakita mo siyang... Siyempre, masama sa pakiramdam ko na makita ko siyang ganyan, di ba? Oo. Wala namang may gusto na mangyari yan sa kanya, di ba? Lahat naman tayo gusto natin magpatuloy. Although, yung sinasabi nga na nagkaroon siya ng, ano ba tawag nito, yung nag-early retirement niya na hindi ko rin namalayan. Ang alam ko, busy siya sa mga private functions, ganyan. Oo. Yun, tapos lagi rin naman ako wala sa Manila, ganyan. So, busy rin ako. Ganyan. So, in-assume ko na okay siya. Pero narinig ko yung nangyari dun sa Quezon City na nasunugan siya. Sabi ko, uy, kumusta na kaya siya? Ganyan, ganyan. Tapos nag-pandemic. So, lahat nagkaroon ng kanya-kanyang, di ba? Tapos, natuwa din naman ako dahil andyan si Chito na talagang, ang hirap nung ginagawa ni Chito. Yun. So, nagulat ka nung nakita mo siya? Nagulat ako. Nung una may nagpadala lang sa akin ng link sa Messenger, ganyan. Tapos, binuksan ko yung YouTube. Inanap ko yung, nag-follow ako doon. Doon ko nakita, sabi ko, hala. Tapos, eto na, biglang, lumabas na sa FB, sunod-sunod na. Oo, yung ganon, sabi ko, teka muna. Nagulat sila. Tapos, nung nag-suggest nga si Monet Pura na mag-fundraising, sabi ko, hindi, Aura mismo, sabi kong gano'n, gawin na natin August 5 yung first, kasi papatagalin pa ba natin yan kung meron namang available na venue, libre naman. Sa ilalim ng araw, maghahawak ng kamay, isigaw na sabay-sabay, kapayapaan. Let us restore her through prayers and support her generously with all the resources that we can give for her medical treatment. Ito na pala yung nangyari kay Corita. Parang hindi ako makapaniwala. Parang sobrang iyak ko nung gabi na yun. Feeling ko talagang dapat kailangan meron talagang organization na mag-push ng para sa health ng mga artists, especially mga musicians. Ayun. Sobrang kaming grateful dahil sa mga pumunta at saka sa mga artists na pumayag sa sobrang maikling panahon na inorganize to, na binalita nga sa post mo, sa pad ko ngayon kay Julius. So, yung response ng community, ng mga musicians, sobrang overwhelming dahil sa sobrang gustong madaming sumama, kinat down na lang ni Monet yung mga artists eh. So, sa ibang, may part 2, may part 3. And yung mga tao naman, mga supporters, grabe din. Kaya punong-puno ngayong gabi. So, sobrang grateful. Ang daming nakinabang sa kanta niya, nagbigay ng kaligayahan, tinutok yung kamalayan natin sa environmental issues. Yes. Saka nandun yung tunog nung, ewan ko kung authenticity ba ang word na tamang feeling Pinoy talaga na Yes. tugtog. Corita. Namimiss ko yung vibe niya. Yes. Very overwhelming support. And one good thing about this event, it's an initiative of the artists na tulungan ng kapwa artists. Yes. I've been handling a lot of fundraising for artists, but it's about time. I hope
there will be a legislation that could help the artists. Kumbaga kasi nangyayari, tayo-tayo na lang. Nagtutulungan sa isa't isa Para bang lagi bang ganito? Sana at least somebody could extend a little help para dito sa mga artista, sa musicians, sa painters, yung mga ganon. Ito yung nag-aano ng kultura Actually, kung may concert or wala, kung talagang gusto mong tumulong, tutulong ka. Ang daming ways, no? Gcash or whatever, ganyan. So, yun na nga. Sabi ko, So, nagkataon naman sa group chat ng Brothers Mustas, ng Bigote family. Yun, ang daming sige, umpisa na natin. Kaya ura-urada. So, ganun kabilis din. Tapos, yun nga, lagi ko lang, pinaalala ko lang, sabi ko, yung iba kasi, di ba, sumasakay, sinasakyan yung issue. Ayan, may naalala siya. Hello, sinasakyan yung issue. Kung galawin yung kamay, baka gusto ko hawakan. Hawakan mo siya. Malamig lang sa electric fan. Tamang kulay natin, black and white. Siguro ang kabaliktaran ng ugali ko. Sa kulay na lang baliktad kami, di ba? Kapit gatas. Di ba? Lalo na sa boses, baliktad din kami. Ang taas ng boses niya, baba ng boses ko. Tama. Sa buhok, iba rin. Sa buhok, iba rin. Di ba? Kaya baliktad kami dalawa. But we are friends, of course, in music. Saka wala siya masyadong boyfriend, ikaw marami. Ayan ka na naman. Oo nga, no? Isa pagkabaliktaran, no? Kasi yung talaga. Baliktad kami dalawa. Hindi ko naman sinasabi yung salbahay ako. Maldita lang. Sorry. Sorry, masakit. Sakit. Baka may magical. Oo naman. The force be with you, guys. Kaya natin yan. Di na matagpuan ang sinag sa umaga. Dinadaanan na lamang naman ang hirap na nasa puso, di na mapantayan. Kung maaari lang pawiin ang dusa. Si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Jose ay matanda na, ngunit mahal ko pa si Lolo Jose, kahit siya ngayon ay wala na. Guys, kasama na natin ang partner ni Miss Corita na si Mr. Chito Santos. Chito, kamusta ka? Kamusta? Sir Julius. Kamusta si Corita? Ayos naman siya. Yun lang, talaga hindi pa siya nakakapagsalita. Pero tingin mo na iintindihan niya kung ano mga nangyayari ngayon? Oo, lahat naiintindihan niya. Ano mga reaksyon ang nakikita mo sa kanya? Kapag kinikwento mo sa kanya yung mga taong tumutulong? Lagi umiiyak. Lagi umiiyak. Parang tears of joy. Sabi ko, dito, ang daming tumutulong na sa atin. Hanggang London, nakarating na yung tutulong sa'yo. Iiyak siya. Iiyak siya. Ang daming tumutulong, Sir Julius. Oo nga eh. Kamusta ba? Anong naging feedback ng ating mga kababayan after natin mailabas yung vlog tungkol sa dami hanggang Mindanao. Ang daming tumatawag sa akin hanggang ngayon. Ang daming tumatawag sa akin. Minsan gabi, kahit gabi. Minsan construction worker. Sabi yan, tutulong kami. Sabi ko, bigay nyo na lang sa pamilya nyo. Hindi naman masyadong yun. Kasi sa pamilya nyo na lang. Hindi. Para pa kami, idol namin yan eh. Hindi po pwede, hindi kami tumulong. Ganun sila. Sari-saring klase ng tao ang nakikipag-usap sa iyo para tumulong sila. Talagang napakabait. Sigurita. Ibinabalik lang ng tao sa kanya yung contribution niya sa kultura ng Pilipino. Marami siya napaligaya nung malakas pa siya at ngayon na mahina na. Parang yung kanta nga niya, di ba?
Si Lolo Jose ay matanda na, mahina na ang katawan. Parang ganun ang nangyayari ngayon sa kanya. Pero yung pag-alab ng damdamin ng mga kababayan natin, dahil sa mga kantang kanyang ginawa, ay patuloy na naglalagablab, no? Lumalaki, no? Lumalaki yung kanilang pagnanais na maging bahagi ng kanyang buhay. Tulong talaga, wala masabi. Lahat gusto tumulong. May binigay tayo noon na GCash account. Kamusta yun? Ano nangyari doon? Wala na, puno na, sir. Napuno? 2 araw pa lang, wala na agad. Wala na. Ano pa lang eh. Unang araw, 3 oras, 4 na oras, puno na. Tapos yung kinabukasan, pwede pa uli. Napuno rin. Kaya takbo kami sa video. Wala na kaming paglalagyan. Sayang yung mga papasok. Buti, nung narinig sa video na si Kurita, pinakita namin yung video. Abay, ang bilis, ginawa kagad ng paraan. Nagawa ng account? Kaya nagkaroon agad kami ng account. Kaya pina-flash natin yung account number niya sa ilalim. Naka-flash lang ho yung video account ni Kurita. Kung gusto niyo tumulong, diretso niyo na hong ibibigay ang inyong contribution kay Chito para magamit sa pagpapagamot ni Kurita. Yan, nakikita nila, nagpa-flash yun sa ilalim. Pero mamaya, i-accounting natin lahat ng mga tulong na binigay niyo para alam niyo rin kung saan napunta. Anyway, Chito, siguro background lang, no? Bigyan natin sila ng background. Kasi baka iba sa mga viewers natin, ngayon lang napanood. Ano ba nangyari sa kanya? Yun nga, pagdating niya dito, maayos pa siya. Hanggang sa, yun nga, nagkaroon siya ng stroke. Kaya, hindi na siya nakakasalita. Pero ang lakas ng pakiramdam niya pa. Oo. Ganun. Simula nung nagka-stroke siya, nabaldado na ba siya noon? O nakakalakad pa siya noon? Hindi, nung unang-una, hindi pa siya na-stroke. Nakakalakad siya dyan, bumababa siya dyan, naglalakad siya. Yung mga bata, pinapasundo niya, pinapakain niya. Ganun, maano sa bata yan eh. Ito, sunduin mo yung mga bata, papakainin ko. Kaya yung mga bata, ang dami-dami dito. Pakain niya. Maano siya sa bata. Mahilig sa bata. Pero hindi siya nagkaanak, ano? Hindi. Wala siyang anak. Nung makita kasi kami, pareho kaming... Late na yun. Dami nga na-antique dun sa love story nyo. Ang daming mga viewers ang na-touch dun sa kwento. Walang yun, sir. Walang dun. Lahat yun. Totoo yun? Lahat yun, totoo. Totoo nangyari. Kaya walang walang putol. Pati lahat ng tatamaan, tinamaan. Yung niya, no? You loved her from afar, no? Parang ganun ang kwento. Pero hindi mo sukat akalain, no? Na pagtatagpuin kayo ng tadhana. Nagkasama kayo. Tagal namin hinanap ko siya. Tagal namin hindi nakita. 30 taon na halos. Kung gusto niyo malaman yung love story, balikan niyo yung una nating vlog tungkol kay Kurita. Kompleto yun, kompleto. Mapapanood niyo lahat kung ano nangyari doon. Anong kailangan niya? Gatas, mga diaper. Pero meron na tayong pambili niyan, no? Meron na. No? Yung iba lang, hindi nila alam kung saan padadala. Kaya nga mas maganda kung monetary na lang, diretso na lang sa bank account mo. Para ikaw na yung bibili ng gatas. Oo nga. Diba? Kasi yung sila pa yung bibili ng gatas. Dadalhin pa nila dito. Kasi hindi rin naman pwede kasing ipakita si Kurita sa mga maraming tao, di ba? Ano ba kinatatakutan mo? Ba't hindi siya pwede ma-expose sa mga tao? Maraming yung baka gamitin siya. Tsaka mamaya magkasakit pa. Tama. Ma-expose siya sa mga tao. Kaya ngayon nga, pinipigilan namin na maraming pumunta dito. Sa pasensya na sila kasi nga mahirap yung kondisyon niya. Kaya sabi ko, pasensya na sila. Hindi ko sila mapapayagan lahat dito. Kasi nga, hindi naman siya normal. Kawawa naman pag nagkasakit. Kumbaga may comorbidity, no? Mahirap mahawa ng sakit. Baka yung pang maging dahilan ng kanyang pagkawala. Ngayon, maayos naman siya. Kahit ganyan, hindi siya masyadong nakakausap. At least, maayos siya. Pero tingin mo na iintindihan niya na maraming taong tumutulong sa kanya? Maintindihan niya. Lahat ang lakas ng pakiramdam niya, Sir Julius. Napakalakas ng pakiramdam. Papasok nga sa pinto, alam niya. Kaya hindi siya makasalita. Pero pag kinikwento mo na ganito, marami nang tumulong, hindi na tayo nahihirapan sa gamot, sa gatas. Iiyak siya. Umiiyak? Ganun. Yun lang sa TV, napanood niya, tapos narinig niya yung mga kanta. Kahit hindi kanta, basta malungkot na kanta, narinig niya, iiyak na yan. Ang lakas ng niya, pakiramdam niya pa. Ganun siya. Kaya minsan, papatayin ko yan. Sabi ko, iiyak ka na naman. Saka yung tingin na mata niya, no, iba eh. Parang kanina, nung kinakantahan siya ni Lolita, saka ni Jessie,
yung mata niya iba eh. Saka yung response niya dun sa mga songs. Minsan pumipikit, parang ninanamnam niya yung awit. Ganun siya. Minsan gusto niyang iangat yung kamay niya na para bang hahawakan niya gusto niyang hawakan si Lolita pero hindi niya magawa. So yung pag-ungol niya yon, hindi yun pagreklamo. Oo, hindi. Meron siyang gusto sabihin. Meron siyang gusto sabihin. Gano'ng kahirap sa'yo na alagaan ako katulad ni Kurita? Sabi nga nung iba, kung sa kanila dumating yun, hindi nila kaya eh. Hirap. Eh, kailangan hiniling mo sa langit eh. Paano mo pababayaan? Hanggang kaya ko, alagaan kita sa kanya. Paano mo i-interpret yung mga blessings na dumarating? Ano nararamdaman mo? Nakakatuwa. Kasi noon nga, kumbaga sa may panggastos pa kami. Pero sabi ko nga sa Alpha hanggang kailan? Eh kung hindi dumating si Sir Julius, baka meron pa naman. Kaya lang, siguro nga talagang mahirap. Iisip ka. Baka dumating yung pagkakataon na wala na kaming, diba? Eh, mahirap. Eh ako, kaya ko. Eh, si Kurita, matitiis ko ba yan? Sabi ko nga dun sa mga kaklase, pag wala na kaming pera, pati yung kotse na yan, bebenta ko yan. Kaya itong lupa na to, sabi ko baka benta ko daw. Wag naman. Hindi. Kasi sa akong pera kong pinambili rito, Sir Julius, kaya lang, kahit mga kapatid ko sila, may mga pera naman eh. Eh, sabi ko kung dumating yung pagkakataon, o di kayo tumira dito, aanin ko ba to? Sabi nga kay Kurita eh, kung mo naiintindihin yung property nyo, kasi aalis naman tayo dito pareho. Hindi mo natin, wala mong permanente sa buhay na to. Sabi ko, basta tayo, ngayon, meron tayong magandang lugar, hindi naman inabot ng iba. Eh, marami dyan, nangarap na magkaroon ng maayos na bahay. Hindi naman nangyari, umumu pa rin sila. Eh tayo, dito tayo. Eh kaya lang, hindi naman tayo permanente rito eh. Diba? Iiwanan din natin to. Importante lang, meron kang magandang lugar ngayon. Sabi ko. Na hindi naman dinaanan ng iba. Kaya dito ko siya dinala eh. So yung property na nasunog, wala na sa kanila yun? Kinuha na ng Chinese yun. Napatransfer na. Yun nga, ang dami nga nagsasalita doon na pwede bang habulin. Sabi ko, bayaan nyo na. Napatransfer nila kahit walang signature si Kurita doon sa Gawa ng paraan eh. Grabe. Gano'ng kalaki yun? 1,500 square meter. Saan? Maliit dito, sa Scout Bordalasa. Quezon City? Wow! Ang laki na ng value nun. Binabayaran niya siya ng 60 million. Ayaw. Binibigyan siya ng Chinese. Ayaw niya. Ayaw, so, paano nagawa nung... Hindi ko alam eh. May tumanggap siyempre ng pera. Oo. Sabi, yung kapatid niya Amerikano, nabigyan din daw. Pero ayaw umamin. Yung Vicor, kamusta? Nag-react na ba doon sa panawagan mo? Yung Vicor, hindi pa. Yung Alpha, tumutulong na sila. Yung Pilska, pumunta na dito ng isang araw. Yun, mabait yung kausap ko na sabi niya to pag naayos to kasi dati siyang, hindi na siya dating parang gano'n siya pagka-member. Ngayon inayos nila para may makuha pa rin si Kurita. Ayos na. Okay na, ayos naman. Yung pinapakiusap ko nga yung Vicor. Vicor na lang hindi pa kumikilos. Kasi napakalaking halaga nun, 250,000. Siguro baka naman nanonood sa atin yung mga taga-Vicor. Ito na yung pagkakataon nyo para maintindihan yung side naman ni Kurita. Sige, Chito, ano bang nangyayari sa Vicor? Ba't hindi, ano ba yung dapat nyo matanggap sa kanila? Ang sabi nila sa akin, pag hindi kinuha nung co-writer, may co-writer siya doon sa hindi ko malang sa oras na eh. Kay Kurita pa rin mapupunta yun. Yung co-writer, I see? Panggoy Francisco. Panggoy. Nasaan na si Panggoy ngayon? Hindi ko alam. Wala tayong idea. Ilang taon na yun eh. So hindi kiniklaim ni Panggoy yung yung kanyang royalty? Hindi kiniklaim. Kasi sabi sa akin ni Kurita, pagka hindi kiklaim ni Panggoy yun, kasi napakayaman nun eh. Eh sabi ko, saan naman napunta kung ilang taon na yun? Bakit walang dumarating na, kung saan napunta yung co-writer? May walang, kung saan, Eh sabi ko, kailangan namin yun. Kasi sabi nga, pagka daw hindi kukunin eh, Panggoy Francisco, kay Kurita pa rin mapupunta. Pero wala namang kumikilos. Wala. 250 yun eh. Kasi binawas nila yun nung bayaran nila yung ibang kanta ni Kurita. Yung tatlo yung binayaran nilang kanta eh. Yun nga, sabi may co-writer siya.
tinanggal nila yung 250. Kaya nakuha lang namin noon 1.250. Nawala eh. Sayang naman yung 200. Ngayon pa naman yung pagkakataon na kailangan talaga ni Kurita. Sinabi ko sa kanila yun eh. Sinabi ko sa kanila. So baka nanonood ho kayo, mga taga-Vicor, kontakin nyo na lang ho si Chito at makapag-usap ho kayo para naman na matulungan natin si Kurita doon sa kanya mga pangangailangan. Napakalaking bagay. Oo, malaking bagay yun. No? Saka, kanya naman yun eh. Kanta niya yun eh. Diba? Sabi niya kasi, sabi nila, pagka hindi ko kinuha ni Panggoy, automatic kay Kurita mapupunta. Pero wala man silang ginagawa action. Baka naman pag napanood to ng Vicor kontakin ka na nila. Kamusta naman ang mga kamag-anak ni Kurita? Wala bang buwibisita rito para tumulong? Nung isang araw, merong tumawag sa akin. Yun namang yung kapatid niya, pero ang talagang tatay noon, yung kuya niya. Dalawa lang sila magkapatid eh. Hinahanap. Yun ngayon nagkaroon ng problema sa isip. Hinahanap nila. Sabi ko, kinuha ko dito, pero umalis din. Inampun mo rin yun? Oo, nakatira ngayon doon sa bahay nila, pero sa labas ng... Sa labas ng bahay? Nag-aaral yun sa Lasal. Kaklase ni Bongo. Okay. Nandun daw. Sabi ko doon sa hindi ko naman pwede silang kunin dalawa dahil nga hindi ko nakaya. Depresya din sa So kahit na iba na may-ari ng property, nandun siya sa labas. Oo, meron siyang kapirasong tinutulugan doon. Dinadala siya ng mga kaibigan ng pagkain. Ito po yung buong property. Pero nang puntahan namin ang property sa Quezon City, wala ron ang kapatid ni Kurita. Yan po. So wala na po dyan. Ilang taon ka naging driver ni Ma'am Kurita? Ano po, nagkakilala po kami 2009 eh. Pinaka-start ko po talaga sa kanya nung panahon na yon. 2010 nagdadrive na po ako sa kanya. Pamilya po ang turing sa akin ni Takuris simula po nung nagkasama at nag-drive po ako sa kanya. Sabihin, nandun ka ba nung nasunog yung property ni Ma'am Kurita? Opo, kasi nasa biyahe po ako noon, mga madaling araw po, mga alauna media. Pauwi na po ako sa bahay. Dapat kaya ako ang daming maingay na bombero, sobrang dami na ho. Dito ka umuwi nun? Doon po sa may side ng Kamuning. Yung side pa lang yung nabutan ko, yung side pa lang ko sa may likod, yung nasusunog. Hanggang sa wala pang bombero, malakas ang hangin, sobrang laki na rin po talaga ang apoy. Nung dumating na po yung bombero, halos talagang sunog na eh. Nakakalungkot din po yung nangyari kay Kurita. Tapos ano yung nakita mo yung condition niya nung after nung nasunog, nung nakausap kayo? Anong condition na ni Ma'am Kurita? Nalulungkot po siyempre, mahal na mahal niya po talaga yung property na yan. At isa pa, maraming mga gamit din na talagang mahal na mahal din po niya, lalo na po yung mga antique. Mga importanteng bagay para sa kanya, mga papeles, halos lahat po nawala sa kanya, nasunog. Chito, ang dami ngayong mga nag-organize ng mga fundraising. Nung huli na pinuntahan mo ay sa Brothers Mustache. So, kamusta naman ang naging experience mo ron? Nako, parang artista ako doon. Parang hindi nila ako tinanggap na iba, Sir Julius. Lahat ng makakita sa akin, bibigyan ako pera. Sabi ko, dito na lang pala ako may standby. Inaabot ka na pera ng mga tao? Lahat ng makakita sa akin, bibigyan ako ng pera. Sabi ko, dito na lang ako. Talagang ang tao, kami nga walang maupuan. Sabi ko, pag walang maupuan itong mga pinsan ko, 12 yung pumunta eh. Uwi na ako. Ginawa ng paraan naman nila Beng. Yung bodega yata yun, binuksan. Kahit medyo mainit, nandun naman kami sa maayos na lugar. Ang dami talagang tao. Dami, puno-puno, Nakaka-antig, lahat sila parang kapamilya at turing nila sa akin. Lahat. Picture, yakap. Salamat sa pag-aalaga mo kay Kurita. Lagi nasabi. Masarap, kahit ganun, alam ko maraming nagmamahal sa kanya. Totoo yan. At ramdam mo yung pagmamahal nila nung gabing yun, no? Sabihin sa'yo, salamat sa pagmamahal. Si Lord yan. Siya lahat ang gumawa niyan para mangyari ito. Alam niya kailangan nyo. Kaya dumating yung pagkakataon. Sabi nga ako, hindi pa ako hinahanap ni Sir Julius, wala naman tumutulong sa amin.
Kaya pag ilan nga sa mga concert, sabi ko, magpaalam muna kayo kay Sir Julius kasi ako wala akong alam dyan. Bahala na siya. Ako naman hindi dahil sa pera. Sabi ko, basta makatulong sa amin. We just wanna make sure na kung magpa-fundraising po kayo, make sure lang na yung benefits talaga ay mapunta kay Chito. Sabi nga nila, baka maraming gagamit sa'yo niyan. Maraming yung pupunta dito, hindi mo alam mo kung totoo. Kagalit nga ako Sabi ko, naman hindi mo alam kung gusto niyo tumulong o mamirwisyo Ang dami pang may mga nagbebenta pa sa akin ng kung ano-ano. Hindi, ganun lang. Ang tao talaga. Ang suggestion ko, kung gusto niyo mag-fundraising, makipag-coordinate kayo sa kanya. Kahit hindi sa akin, Sir Julius. O kahit dito na lang kila Romy o kay Beng, makipag-coordinate kayo. Para ma-manage natin na maayos. Kasi ang kinatatakutan natin, baka may fundraising na hindi naman talaga pupunta sa inyo at gagamitin lang si Kurita. Ayaw naman natin ng gano'n, di ba? So kailangan coordinated lagi. Yun ang importante. Sabi ko, gusto ko lahat pagbigyan. Kasi nga, ang ano ko lang naman yung makatulong sa amin. Ang mahirap nga yung iba. Sabi nila baka yung iba, gamitin lang. I-report natin yung kung magkano yung mga natin, nakuha natin. Sige, ikaw na magsabi. So, nakadalawang araw tayo na GCash. Nagsara na, no? Pero nakuha nyo sa GCash ay 200,000. Okay, thank you sa lahat ng mga tumulong sa GCash at sa mga na-frustrate dahil hindi na raw makapasok yung tulong nila dahil puno na raw yung yung GCash mo. Diba? Sabi ko, hindi na kami magugutom to. Pero siyempre, kinakailangan ingatan din natin kasi di ba, may darating yung pagkakataon na huhupa yung di ba? Yung sitwasyon, no? Kaya let's make the most out of it na maipon natin yung mga tulong nila. Sabi nga, unahin ko yung kamukha ng campsite. Sabi ko, papaayos ko to para kung dumating man yun, meron kami kahit pa paano kabuhayan. So doon sa mga nagpasok naman ng BDO, kasi nga in-announce din natin yun, dahil nagsara na nga yung GCash mo na puno na, in-announce natin yung BDO account mo. Kamusta naman yung perang pumasok doon? Ito, malaki rin to Ang total nito, Sir Julius, sa BDO, Dalawang araw ang 173,000. 173,000. Doon sa first day yan. First day. First August 5 natin na in-accounting yan. 173,000 sa BDO. And as of August 7, may dagdag. Yung nag-deposit daw yung organizers ng concert na huli. Si Monet Pura ay nag-remit sa atin doon sa concert na 112,000. We thank you. Thank you, Monet. At sa lahat ng mga entertainers, di ba? Sa mga bands, singers na dumating doon. Di ba? Napanood mo yung concert mismo, di ba? Ang dami. Pati sa labas. Wala lang maupuan Sabi ko, grabe, dami palang nagmamahal dito tao na to. At ito naman, so nag-ikot-ikot ka sa lugar, magkano nakuha mo? 57, basta 40,000 plus 17, no? Yun, nasa bulsa ko, 40,000 Nasa bulsa ko lang yun. Pero yung sa iba. Kuha ko lang kuha. Pag binigay nila sa akin, kinukuha ko lang. Sabi ka, dito lang ako. Ang dami palang pera dito. Lahat ng mga kasalabo ko, binibigyan ako ng pera. Tutuwa sila dahil inaalagaan mo nga si Kurita With a total of, magkano lahat ang naliko mo so far? 542. Wow! 542,000 pesos po mga kapatid, no? Ang naitulong niyo sa kanya. At alam kong marami pa ang gustong tumulong. Marami pang gustong tumulong. So ulitin natin yung iyong BDO account. Ito, pinapakita natin sa screen yung BDO account ni Chito Santos. Luisito Santos po yan. At dyan kayo mag-deposit ng inyong tulong sa kanya. Dyan sa BDO na yan. Yun. Okay, Beng? Ito, meron pa tayo rito. Galing naman kay... ito, galing. 2,000 pesos galing kay Lester Padriga. Maraming salamat, Lester. Maraming salamat sa inyo. Malaking tulong sa amin ni Kurita to. Ito guys, no? Ito yung mga nagpadala from all over the world via Super Text sa aking YouTube channel. So far, umabot siya ngayon sa $1,700.
equivalent to about 91,000 pesos, no? Pero, ang iti-turn over ko sa iyo ngayon, dahil ito ay ongoing to, no? 100,000 para sa iyo. Ang dami na ng pera ni Kurita. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin. Bahala ng langit. Bahala ng langit na... Grabe. Kurita, hindi na tayo magugutom. Oo, talaga ngayon pa lang talagang taos-puso mula sa laliman ng aking puso. Ang pagmamahal namin kay Kurita ay grabe talaga. Isa siyang manunulat na napaka hindi ko ma-express. Kasi bilang manunulat din, talagang mataas din ang respeto ko talaga kay Kurita dahil sa mga obra niya. Pangalawa, siyempre kay Chito. Siyempre kasi Julius, no? Maraming salamat at hindi kami titigil at hanggat kaya pa namin mag-fundraising, unti-unti lang, suportahan natin si Kurita. At meron lang sana akong ipapakiusap. Sa ngayon, alam naman natin ang itsura na ni Kurita, na nakaratay siya ngayon. Kung maaari, bawasan muna natin na magpa-picture sa kanya dahil may mga pumupunta dito sa property nila Chito na pumupunta, makikita si Kurita pagkatapos magpapa-picture at aalis na. Baka naman hindi naman sa kung ano, huwag na natin, sa madaling salita, ang ibig ko sabihin, respetuhin na muna natin ang privacy ni Kurita. Hindi nagmamaramot, pero siyempre kung araw-araw may dumadalaw na para istorbohin magpa-picture, kailangan niya talaga ng pahinga. May oras ang kanyang pagkain, may oras ang kanyang pahinga. So, yun lang. Dahil marami ng paraan ngayon para ambag tayo ng tulong. Kahit hindi ka pumunta sa konsyerto o yung mga artist na talagang gusto ng suporta, mag-pass lahat kayo for Kurita. At nasa FB naman ang GCash ni Chito. Sa kanya, yung video mas maganda. Video account. Kasi yung GCash na napuno na. Oo. Hindi na gumagana. At syempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga venue na nagpapagamit ng kanilang lugar para sa free concert ni Kurita. Thank you sa lahat ng mga musikero. At syempre, mabubuhay si Kurita na matagal pa. Syempre. Dahil sa kanila. Dahil sa inyo, lalakas siya. Thank you. Lolit. Ikaw naman, Jess, may mga gusto bang tumulong sa'yo ng mga kaibigan mo? Marami. Isa sa ibang bansa. Kanina lang tumawag yung si Willie San Juan at saka yung nagbabaylon yung anak. Ko-concert sila. Tapos yung papadalang proceeds, direkta na lang sa video ni ano. Sila lang dalawa tutugtog. At least, direkta sa video ni Chito. Pero talaga nung pag-show mo ng vlog mo, doon nagsimula lahat yan. Sunod-sunod yan, poster, concerts, whatever. Thank you, sir. Tulong sila, kahit maliit na bagay, 100, okay. Mas gusto ko pa yung maliit na tulong na gano'n kasi mula sa puso. Mula sa puso nila yun kasi yun lang ang pera nila. Pare, totoo yan. Thank you. Chito, any last words sa mga viewers natin? Ganun pa rin. Lagi ako nagpapasalamat sa tumutulong sa amin. Sana bahala na ang Diyos sa kanila. Thank you, alagaan mo mabuti si Kurita. Dito lang kami para sa iyo. Ang kailangan ko ang maging totoo, awitin ang dapat sa panahong ito. Ako'y mga awit ng aking panahon, panahong marami pang nagugutom. Di ko kailangan ng mag-arang damit, kailangan ko'y awitin ang aking awit. Hi teammates! Naalala nyo ba yung vlog interview ko sa viral couple na sina Bonnie and Milo na more than 30 years pala ang age gap? More than 500,000 views na yung interview ko sa kanila. Kung di nyo pa napapanood, i-click lang ang link sa description box para mapanood nyo yung interview ko sa kanila. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo,
ni walang halong biro. Ang alam ko lang po, parang sa kanya po naka ano yung ano ko parang naka-padlock yung puso ko dati. Bonnie, ikaw ay ilang taon na ngayon? Mag-73 ngayong May. 73 years old na si Bonnie ngayong May. At ikaw, Nilo? Mag-42 po ngayong December. 42 this December. Paano ang labing-labing? Ay! Julius, ikaw pinakayas. Ang sex life, meron pa ba? But wait, there's more. Hindi pa tapos ang storya kasi sina Nilo at Bonnie meron pa palang not just one wish but 2 wishes. At ang una nilang wish, sana magkaroon ng chance na ma-experience naman nila ang professional David Salon makeover. Alam nyo naman ang inyong fairy godmamu. Basta kaya ng aking powers, ika-grant natin ang ganyang mga simple na wishes. Wish number 1, coming up! Hi, Nilo! Hi, Bonnie, kumusta? Belated happy birthday! Kumusta na kayo? Oy, excited na ba kayo? Yes po, ma'am. Para sa inyong makeover? Kay Sir Jojo, ang senior stylist ng David Salon. Sir Jojo! Hello! Blessed day! I'd like you to meet si Bonifacia at saka si Nilo. Husband and wife team. Siyempre, ang ating gagawin ngayon isang couple makeover. Ito ma'am, yung chocolate brown para makover yung mga white hair nyo kasi marami na siyang puti. Oo, marami ka ng puti. Brown. Chocolate brown. And then, the highlights will be ito, lighter. Light brown. Okay, excited ka na ba, Bonnie? Ako excited na para makita ang new look mo. Punta na tayo sa second wish. Alam nyo ba kung ano ang second wish ni Bonnie? Medyo alam nyo na siguro kasi yan din ang laman sa comment section. Ang wish ni Bonnie ay sana magkaroon siya ng pustiso. Hi! Here's Bonnie and Nilo. At ito'y walang iba kundi ang GAOC. Naku, excited na akong makita kung anong magiging bagong smile ni Bonifacia. Regular trays na nabibili, hindi siya one size fits all. Dahil dyan, be, makakasali ka na ng Queen Lola. Aba! Hello po, ako po si Papo Julius. At ako naman po si Mamu Tintin. Manood po kayo ng aming TV show, ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Sa Signal TV, 1PH channel with live streaming sa 1PH Facebook and YouTube pages. At sa Julius and Tintin Show Facebook page. Mag-follow and subscribe na rin sa amin at manood. Pati na rin sa Julius and Christine, the YouTube channel. Suportahan po natin ang programa namin na may layuning tumulong sa pamilyang Pilipino. Ito po ang Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.